Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Bakit kayo ma? May oras pa ba kayo sa akin? May mga araw pa ba na nagkakasabay man lang tayong dalawa kumain? Puro negosyo na nga lang inaatupag mo eh. Tapos ako last choice mo na lang. Kaya nga tayo iniwan ni Papa dahil wala kang ibang inatupag kundi puro pera at magpayaman. Bastos ka. Hindi mo ba alam na para sa kinabukasan mo kaya ako ginagawa ang lahat ng to? Para mabigyan ka ng maayos at magandang buhay. At isa pa, ang papamuang ng babae kaya niya tayo iniwanan. Walang kinalaman dito ang negosyo at kabuhayan natin. Hindi ko kailangan ng higit pa sa sapat, ma. Ang kailangan ko yung makasama ka. Yung makapagbakasyon man lang sana tayo sa mga lugar na gusto mo at gusto ko. Alam mong wala akong panahon sa mga ganyan, Leonard. Kung gusto mo, ikaw na lang mag-isa. O kaya isama mo yung kaibigan mo si Sheena. As usual, palagi naman ganyan ang mga sinasabi mo eh. Walang time, walang panahon. Alright, siguro nga mas maganda kung hanapin ko ng mag-isa ang kasiyahan ko kaysa sumama sa kagaya mong sumasamba sa piso. Dear Sir Jupiter, magandang araw po sa inyo at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sheena, taga Angeles, Pampanga. Isa po akong writer by choice at bilang parte ng aking trabaho, naging hilig ko na ang pagta-travel at pagbabakasyon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Sa paraan na yun kasi, nagkakaroon ako ng sapat na ideya para sa mga bago kong isusulat na istorya. Ang ibabahagi kong nakakatakot na karanasan ay nangyari noong ako ay 22 years old pa lamang. Mayroon akong matalik na kaibigan na itatago ko na lamang din sa pangalang Leonard. 25 years old naman siya that time. Matagal ko nang kinukulit ang aking kaibigan na sumama sa akin mag-travel para na rin makapag-relax siya at makapagpahinga muna sa kanyang trabaho. Isang freelance graphic artist si Leonard. Kaya naman kahit nasaan siya ay nakakapagtrabaho pa rin siya basta't mayroon lamang internet connection. At isang araw nga, Mabuti naman at pumayag kang samahan ako, Leonard. Huwag kang mag-alala. 1 week lang talaga tayo doon. Tsaka okay na din yun. Para makapagpahinga ka muna dyan sa trabaho mo kahit papano. Sus, okay lang din naman. Napag-isipan ko din naman na to. Paano ba naman kasi si Mama? Palagi na lang din wala sa bahay. Kaya mas mabuti pa na magliwaliw na lang muna ako. Ewan ko ba kasi dyan sa mama mo? Hindi naman kayo kinakapos sa pera. Nabibili nyo naman ang mga pangangailangan nyo. Pero bakit parang kulang pa rin? Sana lang, bago dumating yung araw na sumuko na yung katawan niya dahil sa pagod, magkaroon muna siya ng panahon sa akin bilang anak niya. Nag-iisa na nga lang ako. Hindi pa niya mabigyan ng oras. Naiintindihan kita, Leonard. Kaya nga, sabi ko sa'yo, deserve mong magbakasyon. Salamat. Oo nga pala, saan ba yung sinasabi mong lugar na pupuntahan natin? Nakausap mo na ba yung contact person mo dyan? Of course! All set na yon. Tayo na lang ang hinihintay. Tsaka nakapagbayad na din ako ng down payment para sa 1 week stay natin. At yung place. Oh my gosh. Gustong gusto ko kasi napaka-nostalgic. Nakita ko sa picture yung bahay. It's a 2-story rest house. Tapos may old era vibe, which I really like. For sure, marami akong makukuhang idea para dun sa mga news stories ko. Teka, paano mo naman nalaman yan? I mean, may nag-refer ba sa'yo? Sabihin mo lang kung may kailangan akong idagdag sa expenses para makapag-transfer ako ng funds sa account mo. May nag-post lang sa social media. Then nung kinausap ko yung nag-post, nagkasundo naman kami sa lahat, kaya ginrab ko na. That's cool. Pero teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kanina kung saang lugar yan. Oo nga pala. Sa Antique. Sa may San Ramillo. Antique? Teka, di ba maraming aswang dyan? Marami akong naririnig na kwento tungkol dyan eh.
ka ba dyan, Leonard? Nagpapaniwala ka sa ganyan. Sa panahon ngayon, parang hindi nakapanipaniwala yan. Hindi naman sa hindi naniniwala. Maganda na yung nag-iingat. Alalahanin mo, wala tayong kamag-anak na pwedeng tumulong sa atin doon. Ikalma mo yung utak mo, Leonard. Walang ganon, okay? At ayun nga, Sir Jupiter, dahil wala naman kaming sinusunod na schedule sa mga trabaho namin, ay maaari kaming magbakasyon anytime, basta may budget. Bagamat nag-aalangan si Leonard, ay pumayag na din siyang sumama. Wala na rin naman kasi siyang choice dahil naka-oo na siya sa akin. After 2 days nga ay bumiyahe na kami. Katakot-takot na oras ang ginugol namin para marating ang lugar na pagbabakasyonan namin. Halos inabot ng 24 oras bago namin narating ang bayan ng Antique. At mula nga doon ay kinailangan pa naming sumakay ng habal-habal para marating ang mismong baryo kung saan naroon ang rest house, ang baryo ng San Remigio. Teka, sigurado ka ba na dito yun, Sheena? Parang dulo ng mundo na yata to. Oo, sigurado ako na nandito tayo sa location. Kailangan na lang siguro nating ipagtanong kung nasaan yung mismong rest house. Kasi yun yung sinabi sa akin ng kausap kong matandang babae. Pag nakababa na daw tayo sa habal-habal, pagtanong na lang daw natin. Ipagtanong? Sa palagay mo ba may mapagtatanungan tayo dito? Kahit nga aso, wala. Kumalma ka nga dyan. Wait, parang may maliit na tindahan doon oh. Tara, samahan mo ako. Magtatanong tayo. Sir Jupiter, alam kong mainipin sa biyahe si Leonard. Nasanay kasi siya na palaging nagde-drive lang at hindi siya sanay mag-commute. Lalo pa nga at long travel lang naging biyahe namin. Kaya ramdam ko ang inis niya, dala ng matinding pagod. Tao po. Tao po. Magandang araw po, Lolo. Pwede pong magtanong? Magandang araw naman sa inyo. Ano bang may paglilingkod ko? Lolo. Bakasyonista po kasi kami ng kasama ko. Siya po pala si Leonard. Kaibigan ko po. May hinahanap lang po kasi kaming bahay. Alam niyo po ba kung saan yung La Estrella compound? Anong kailangan ninyo sa lugar na yan? Sinong nagpapunta sa inyo? Sorry po, sisingit na ako sa usapan. Yan po kasi yung nahanap naming lugar para magbakasyon ng 1 linggo. Nakapagbayad na po kasi itong kasama ko. Nakausap na din niya yung caretaker Ay, ganun ba? Bueno, ayaw ko namang pakialaman ng bakasyon ninyo mga anak. Pero ang pagkakaalam ko ay matagal nang walang tao ang resos na yan. Napakatagal ng panahon. Ang tanging alam ko lang palaging nandyan yung 2 matanda na mag-asawa. Pero umuuwi din sa bahay nila sa kabilang iskinita tuwing gabi. Ganun po ba? Opo, alam naman po namin yun. Nasabi nga po nung nakausap ko doon na matagal nang bakante yung lugar. Pero araw-araw naman po na may tao. Ano po yung paninda nyo, Lolo? Bakit nakalagay sa bote at may mga malilit na parang mga libro? Ay, mga langis at anting-anting yan anak. Pangontra sa mga aswang. O siya, sige. Kung talagang nais niyong marating ang lumang resos na yan, ay tuturo ko sa inyo kung paano ninyo mararating yan. Ayun, maraming salamat po, Lo. Ano po palang pangalan nyo? Lolo Tonyo. Tawagin niyo na lang akong Lolo Tonyo. Dito na ako ipinanganak at lumaki. At yun nga, Sir Jupiter, itinuro sa amin ng matandang lalaking nakilala namin na nagpakilalang si Lolo Tonyo kung saan ang eksaktong lugar na hinahanap namin. Bagamat naging palaisipan sa akin ang mga sinabi niya tungkol sa compound, ay hindi ko na lamang muna yun pinansin dahil gusto namin ni Leonard noong mga oras na yun ay mahanap na ang rest house para makapagpahinga na kami mula sa napakahabang biyahe. Tao po? Tao po? Tama pa ba tong ginagawa natin, Sheena? Mukhang wala naman tao dyan Di ba nga sabi ni Lolo Tonyo, caretaker lang ang nandyan? Oo nga.
Pero sinabi din niya na tuwing gabi lang umuuwi yung mag-asawa sa bahay nila eh. Hindi pa naman gabi ngayon. So ibig sabihin, nandito pa sila. Kailangan lang siguro natin lakasan ang pagkatok. Subukan mo nga. Ikaw naman ang kumatok. Tao po. Tao po. Nandito na po kami. Anong kailangan nyo? Magandang araw po, Manang. Ako po si Sheena. Siya naman po si Leonard. Kaibigan ko po. Ako po pala yung nakausap nyo para sa isang linggong bakasyon namin dito. Kayong dalawa lang ba? Wala na kayong ibang kasama? Wala na po. Kaming dalawa lang po ng kaibigan ko. Gusto lang po sana naming malaman kung maaari na ba naming magamit po yung rest house. Hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Sir Jupiter, ilang minuto pa kaming naghintay sa labas ng malaki at lumang gate ng compound na gawa sa lumang bakal bago kami pinagbuksan ng matanda na nagpakilalang si Lola Perla. At nang buksan niya kami ng gate, naramdaman ko kaagad ang matalim na tingin niya sa amin at tila ba pinag-aaralan ang bawat kilos at galaw namin. Matapos ang ilang minutong pagpapakilala ko sa kanya ay pinapasok niya na rin kami sa loob ng compound. Nang nasa loob na kami, tumambad sa amin ang napakagandang loob at kabuuan ng 2 palapag na gusali. Bagamat bakas ang kalumaan nito ay kitang-kita pa rin ang angat na infrastruktura ng bawat sulok niyon. Nang ilibot ko ang aking paningin ay nakita ko ang malungkot na paligid. Tila ba mayroong napakalungkot na karanasang pinagdaanan ng naturang lugar. Habang manghang-mangha ako na pinagmamasdan ng kabuuan ng compound ay nagulat ako nang may biglang boses ng matandang lalaki ang biglang nagsalita mula sa aking likuran. Tila ba napakalalim ng boses nito at napakaseryoso. Maaari niyong gamitin ang lahat ng gamit na naririto. Habang nandito kayo, maliban lang sa parting likuran ng compound, huwag ninyong tatangkain pumunta doon. Lalong-lalo na sa lumang balon na nasa kalagitnaan. Bakit po? Ano pong meron sa balon na yun? Narinig niyong sinabi ko. Huwag ninyong lalapitan ang balon na yon kung ayaw ninyong mapahamak. Perla, maaari niyo akong tawaging Lola Perla. Siya naman ang asawa ko, si Pancho. Kami ang mga tagapangalaga nitong rest house. Ngunit sa gabi ay umuwi din kami sa bahay namin at bumabalik na lang ulit sa umaga. Kaya sa gabi pa lang ay sabihin niyo na ang mga kailangan ninyo para maasikaso at may handa na namin. At isa pa nga pala, ayaw ni Pancho ng maraming tanong at masyadong mausisa. Kaya kung anong sasabihin niya na patakaran dito sa loob ng compound ay sundin niyo na lamang. Halika kayo at isasama ko kayo sa magiging kwarto ninyo. Lola Perla, nasaan na po yung may-ari ng rest house na ito? Bakit po iniwan na lang nila? Sayang naman po, napakaganda pa naman ito. Matagal nang inabandona ng mga may-ari ang bahay na ito at wala na din kaming balita tungkol sa kanila. Sir Jupiter, sa unang araw pa lamang namin doon ni Leonard ay kakaiban agad ang aking naramdaman. Ngunit tila ba mas lalo akong naging interesado sa lugar. Pakiramdam ko ay mas marami pa akong matutuklasan sa mga susunod na araw na pamamalagi namin doon. At isa pa sa nagbigay sa amin ng isipin ay ang tungkol sa balon na sinabi nila sa amin. Hanggang sa... Kapag may kailangan kayo, sabihin niyo kaagad sa amin habang nandirito kami. Umuwi kami sa bahay namin pagpatak ng 7:00 ng gabi. Kaya kayong dalawa lamang ang tanging may iwan dito. Sige po, Lola Perla. Sa ngayon po parang wala naman po kaming kailangan. Sasabihan na lang po namin kayo kaagad. Teka po, may malapit po bang tindahan dito? Tsaka wala po bang internet dito?
Ano ka ba naman, Leonard? Nasa sulok tayo ng daigdig tapos naghahanap ka ng internet. Wala nun dito. Kapag may nais kayong ipabili ay ipasabay niyo na lang sa amin sa gabi para madala na namin dito kinabukasan. May kailangan pa ba kayo? Wala na po muna sa ngayon, Lola. Sige po, baka po may gagawin pa kayo. Mag-aayos na din po kami ng mga gamit namin ni Leonard. Nang makaalis si Lola Perla sa harapan namin ay agad na nga naming inayos ang aming mga gamit sa kanya-kanya naming mga silid. Magkatabi ang silid namin ni Leonard. Nagpaalam na din siya sa akin na mag-aayos na muna ng mga gamit sa kanyang silid. Habang nag-aayos ng aking mga gamit ay nakasagap ako ng masangsang na amoy na tila ba patay na hayop. Binuksan ko ang bintana ng kwarto upang makalabas ang di kanais-nais na amoy. Ngunit laking gulat ko nang pagbukas ko nito ay may isang ibon na direktang lumipad sa mukha ko. Sa labis na gulat ay napasigaw ako at nawalan ng balanse na nagpabagsak sa akin paupo sa sahig. Sheena, okay ka lang ba? Anong nangyari? Bakit nakaupo ka dyan sa sahig? May malaking ibon. Biglang pumasok sa bintana ko. Nagulat nga ako kasi lumipad diretso sa mukha ko eh. Ayos ka lang ba? Tumayo ka nga muna. Baka mga ligaw na ibon lang yun. Pagkakaalam ko, maraming ganyan sa probinsya. Okay lang naman ako. Salamat. Teka, hindi ka ba nagugutom? Wala pa tayong nabiling pagkain para lutuin. Hindi pa naman. Kaya lang sigurado mamayang gabi bago matulog gugutumin na tayo nito. May mga dala naman tayong instant noodles sa Tweetbird dyan, di ba? Yun na lang muna siguro. Sige. Bukas ay magpapasabay ako sa palengke kay Lola Perla ng mga pagkain na lulutuin natin for 1 week. Ilagay na lang natin sa rep na nasa baba. Cool! So paano? Ayos ka na ba dito? Babalik na ako sa kwarto ko para makapag-ayos na din ako ng mga gamit ko. Oo, ayos na ako dito. Nagulat lang ako kanina sa ibon, pero okay na ako. Teka, ano palang plano natin bukas? Hindi ba tayo mag-iikot-ikot dito sa lugar? Wala pa akong maisip eh. Siguro bukas na lang natin pagplanuhan. Sa ngayon, kailangan muna natin magpahinga. Ang sakit na ng katawan ko eh. Alright then, pag-usapan natin bukas. Kung kailangan mo ng food, nandito lang sa kulay blue na maleta ha. Pinagsama-sama ko na dyan yung mga instant food natin. Pumasok ka na lang dito mamaya kapag gusto mong kumuha, okay? At yun nga ang naganap sa amin noong unang araw namin sa Rest House, Sir Jupiter. At dahil nga mga pagod kami sa biyahe ay mas ninais na lang muna naming magpahinga at matulog. Kinabukasan, Leonard, gising na. Mag-almusal na tayo. Kagabi ka pa hindi kumakain. Nagugutom na din ako. Wala dyan ang kaibigan mo. Nasa labas, nagpapahangin. Maaga siyang nagising kanina. Oo nga pala, sasaglit kami ni Pancho sa bahay ngayon. May nais ba kayong ipabili? Opo sana, Lola. Kung okay lang po sana, magpapabili po kami ng para sa 1 linggong stocks. Kasi mukhang mahihirapan kaming lumabas dito at wala kasing mga tindahan. Mabuti kung ganun. Sige. Akin na ang pambili at nang makalakad na kami. Mabuti at hindi pa kami nakakaalis. Sir Jupiter, iniabot ko kay Lola Perla ang perang ipambibili niya ng pagkain para sa stock namin sa loob ng 1 linggo. Sinabi ko rin na siya na ang bahala kung ano ang mga bibilhin niya sapagkat sanay naman siyang mamili. Maya-maya nga ay narinig ko na pinaandar na ni Lolo Pancho ang tricycle niya upang umalis. Ako naman ay hinanap na si Leonard sa labas kung saan siya nakita ni Lola Perla na nagpapahangin. Hindi ka pa ba nagugutom, Leonard? Ang aga mo yatang nagising Teka, nakatulog ka ba? Parang nangingitim yata yung mga eye bags mo. Medyo nagugutom na nga ako. Hinihintay lang kitang magising. Ayaw ko namang istorbohin ka para lang kumuha ng makakain sa kwarto mo. Tsaka hindi ako nakatulog eh.
namamahay siguro ako. Pero ngayon lang to. Sigurado mamayang gabi makakatulog na ako ng maayos. Ganito lang talaga ako pag sa ibang bahay natutulog. Normal naman yan sa tao kapag hindi sanay matulog sa ibang bahay. Maski ako, ganyan din minsan. Oo nga pala, nagpasabay na ako kay Lola Perla sa palengke para sa 1 week food stock natin. Ayos! Tara, kumain na muna tayo. Nagugutom na talaga ako eh. Pagkatapos natin kumain, mag-ikot-ikot na muna tayo dito sa lugar. Para naman makapag-explore tayo habang nandito. Sa tingin ko, marami pa tayong makikitang kakaiba dito. Yan nga din ang plano ko. Para magkaroon na ako ng idea sa mga susunod na plano kong stories. Pero sa ngayon, tara, kumuha na tayo na makakain at dito na lang tayo kumain. Ang sarap ng hangin dito eh. At dahil nga hindi pa dumadating sila Lola Perla ay puro instant food lang muna ang pinagsaluhan naming magkaibigan. Tiniyak ko naman sa kanya na makakakain na kami ng maayos sa pananghalian. Matapos nga naming kumain ay nagpasya na kaming libuti ng buong compound ng La Estrella, Sir Jupiter. Laking pagkamangha namin nang masiguro na talaga palang malawak ang lugar na ito, lalo na sa bandang likuran. Napapalibutan ito ng mga mahogany tree at mga bulaklak na halatang iningatan at patuloy na inaalagaan. Sa bandang dulo naman ay ang lumang groto na walang nakalagay na imahe. Nang mapadpad kami sa bandang kalagitnaan ng lugar ay nakakita kami ng parang bilog na animo isang manhole at nakatakip ito ng bilog din na lumang puting bakal. Saglit kaming napatigil ni Leonard bago napatanong ako sa kanya. Leonard, naalala mo ba yung sinabi sa atin kagabi ni Lola Perla? Ha? Alin ba dun? Eh ang dami niyang sinabi sa atin eh. Sira, yung tungkol sa balon. Yung nasa gitna daw ng compound. Hindi kaya ito na yun? Teka, hindi ba yan yung sinabi niya na wag daw nating pupuntahan kung ayaw nating mapahamak? Ano kayang meron sa balon na yan? Kaya nga titingnan natin para malaman. Sisilipin lang natin sandali. Teka, Sheena. Mukhang may naririnig akong tunog ng tricycle. Oo nga, nandiyan na si Lola Perla. Tara, bumalik na tayo sa loob. Bilisan mo. At dahil nga sa labis na tahimik at malawak ang lugar at paligid ay dinig na dinig kaagad namin ni Leonard ang paparating na sina Lola Perla at Lolo Pancho, lulan ng tricycle nila. Kaya naman agad kaming bumalik sa loob ng kabahayan sa bandang sulok noon upang hindi sila makahalata na nagpunta kami sa balon na ipinagbabawal nilang puntahan namin. Kamunti ka na tayo dun ah. Buti na lang narinig mo agad ang tricycle ni Lolo Pancho. Kaya nga eh. Pero sa totoo lang, curious rin talaga akong malaman kung ano bang meron sa balon na yon. Kasi nung tinanong ko si Lolo Pancho kahapon, wala naman siyang ibang sinabi, maliban na huwag daw tayong pupunta doon kung ayaw nating mapahamak. Pero hayaan mo, mamayang gabi pag umalis na sila, silipin natin yung balon. Tingnan natin kung anong nakalagay. Teka, wala bang mga CCTV dito? Baka hindi natin alam, nakikita na pala nila yung ginagawa natin. Sa tingin ko naman wala. Wala nga internet, di ba? CCTV pa kaya? Sa bagay. Saka kung meron man, edi mas maganda. Kasi kung anumang masamang mangyari sa atin dito, at least may ebidensya. Ano na naman ba yung sinasabi mo? Puro kakanagahan. O siya, diyan ka na muna nang maiayos ko na yung mga pinamili ni Lola Perla. Nagtungo na nga ako sa kusina upang ayusin na ang mga ipinamili ni Lola Perla at mailagay ito sa fridge na naroon. Nang matapos na ako ay naghanda na din ako ng mailuluto para sa aming pananghalian. Si Lola Perla at Lolo Pancho naman ay nakita ko na nakabantay lamang sa bakuran at paminsan-minsan ay nag-iikot-ikot din sila doon. Ngunit ang madalas nilang tingnan ay ang gitnang bahagi ng compound kung saan naroon ang balon. Si Leonard naman sa mga oras na yon ay nalilibang sa pagkukuha ng mga litrato para sa gagawin niyang client project. Mahilig din kasi si Leonard sa mga nostalgic
at mga old vibe na tanawin. Kaya naman unti-unti na niyang na-enjoy ang bakasyon namin sa ikalawang araw. Kinagabihan, habang nagpapahinga kami ni Leonard sa veranda sa labas ng bahay at nagkakape, ay naisipan ni Leonard na tingnan ang mga larawan na kanyang nakuhanan kanina. Nang biglang, Sheena! Tingnan mo tong isang picture na nakuhanan ko. Parang may kakaiba sa background. Ha? Anong kakaiba? Patingin nga. Sir Jupiter, nang ipakita nga sa akin ni Leonard ang larawan ay halos hindi ako makapaniwala at kamuntik ko pang maitapon ang kanyang cellphone. Malinaw na malinaw sa larawan ang isang matandang babae na kulubot ang muka at mahaba ang buhok at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa lens ng kamera na tila ba siya ang subject ng picture. Ang nais talagang kuhanan ng larawan ni Leonard ay ang puno ng mahogany na tila paletrang Y ang hugis ng magkahiwalay na sanga. Ngunit sa likod ng puno ay tila nakasilip doon ang matanda na nakita nga namin sa larawan. Teka, Leonard. Sigurado ka ba na walang tao kanina sa likod ng puno na yon ang pinitsuran mo? Ano ka ba naman, Sheena? Sa palagay mo, sino pa bang ibang tao na pwedeng makasama natin dito? Malinaw naman na tayong 4 lang dito kasama si Lola Perla at Lolo Pancho. Yun na nga. Pero hindi naman si Lola Perla yung nasa picture eh. At mas lalong hindi yan si Lolo Pancho kasi babae yan. May nabasa akong isang libro tungkol sa mga aswang. Yung mga aswang at multo daw. Kusa silang nagpapakita sa flash ng camera kahit hindi nila sinasadya. Aswang agad, multo agad. Hindi ba pwedeng discrepancy lang sa image or baka naman pixelated lang? Sheena, paano mo masasabing pixelated yan? Ang linaw-linaw ng pagkakakuha. Bawat anggulo nakadetalye. Matagal na akong kumukuha ng iba't ibang larawan. At bilang isang graphic artist, alam ko ang bawat anggulo ng imahe sa loob ng larawan kung totoo man o inedit. At base sa pagkakakita sa picture na to wala namang artifacts at distortion. Ewan ko, Leonard. Hindi ko rin alam. Wag na nga muna natin intindihin yan. Basta ang alam ko sa ngayon, na-enjoy kong environment dito. Presko ang paligid at napaka-relaxing. Ikaw, nag-e-enjoy ka ba? Oo naman. May mga nakikita pa akong mga parte sa compound na hindi ko pa nakukuhanan ng shots. Baka bukas ko na ulit magawa para maliwanag. Sir Jupiter, sa pagkakakita sa larawan na yon ay labis talaga ang kilabot at kaba na aking naramdaman. Ngunit hindi ko na lamang yun ipinahalata kay Leonard, sa halip ay iniba ko na lang ang usapan. At dahil nga nalibang naman si Leonard sa ibang usapan namin, ay tila nawala na din sa isip niya ang tungkol sa larawan. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang biglang sumulpot sa likuran namin ang 2 matanda upang magpaalam na uuwi na daw sila sapagkat malapit ng mag-alas 7 ng gabi. Wala ba kayong ipapasabay sa labas? Baka mabuti kung sa amin na lang ninyo iutos para maihatid namin sa inyo pagbalik namin dito bukas na umaga. Delikado sa labas kapag 10 oras na ng gabi. Wala po, Lola. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Magkita-kita po ulit tayo bukas pagbalik niyo po. Basta wag ninyong kalimutan ang habilin namin sa inyo. Huwag ninyong tatangkain na lumapit sa balon na nasa gitna ng compound sa bandang likuran. Kapag ginawa niyo yun, ay parang kinitil niyo na din ang buhay ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Susundin po namin ang mga sinabi niyo para sa kaligtasan ng buhay namin. Matapos nga ng usapan namin na yon ay agad nang tumalikod ang 2 matanda at tinungo na ang labas upang sumakay sa kanilang tricycle. Ilang saglit lang ay narinig na namin ni Leonard ang pag-andar niyon. Nang makaalis na sila Lola Perla ay sabay pa kaming nagkatinginan ni Leonard. Batid naming pareho sa mga utak namin kung ano ang nais naming gawin ng mga oras na yon. At iyon ay ang pangangahas na silipin at tingnan ang balon na ipinagbabawal. Hanggang sa isang mabahong katotohanan ang aming natuklasan.
Oh, dahan-dahan lang baka matapa ka. Itapat mo yung ilaw sa nilalakaran mo. Wait nga, ang dilim naman kasi. Bakit pa kasi naisipan pa nating gawin to? Eh di ba nga sabi mo gusto mo din malaman kung anong meron sa balon na yan? Kung bakit ipinagbabawal nila? Leonard, ayan na yata, malapit na tayo. Naiilawan ko na yung takip. O paano? Nandito na tayo. Bubuksan ba natin tong takip? Natural. Paano natin makikita kung anong nasa loob niyan kung hindi mo bubuksan? Oh, hawakan mo yung cellphone ko. Ilawan mo ako habang binubuksan ko yung takip ha. Akin na. Mag-iingat ka. Dahan-dahan lang. Ouch! Grabe ang bigat. Hindi ata to kayang buksan ng isang tao lang. Tulungan mo kaya ako. Sira? Eh paano tong ilaw? Sinong hahawak? Akin na. Kakagatin ko sa bibig ko yung cellphone habang nakatutok dito yung ilaw. Ayan, sige. Sabihin mo kapag iaangat na natin ha. O sige. 1, 2, 3, angat! Sir Jupiter, aaminin namin na naging mapangahas kami ni Leonard sa ginawa namin na yun. At tila lumagpas kami sa alituntunin na sinabi sa amin ng dalawang matanda. Ngunit ang pagiging pangahas namin na iyon ay nagbigay sa amin ng pagtuklas tungkol sa lihim ng balon na iyon. Pagkabukas namin ng takip niyon ay agad na umalingasaw ang nakakasuka at kaduwal-duwal na masangsang na amoy. Bumagsak sa lupa ang cellphone ni Leonard sapagkat nabitawan ito ng kanyang bibig nang siya ay sumuka. Kapwa kami napasalampak sa lupa. Ako naman ay walang tigil din ng pagduwal habang naluluha na. Nabitiwan naming pareho ang mabigat na takip ng balon at nailapag iyon sa gilid. Nang hindi na namin kinaya ang labis na mabahong amoy ay nagpasya na kaming tumakbo palayo. Kinapaka pa ni Leonard ang kanyang cellphone upang mailawan ang aming nilalakaran hanggang sa narating namin ang loob ng kabahayan. Ayos ka lang ba, Sheena? Okay lang naman. Sumakit lang yung ulo at sigmura ko sa sobrang baho at pagsusuka. Grabe. Nailawan mo ba kung anong nasa loob ng balon? Hindi nga eh. Nabitawan ng bibig ko yung cellphone ko, kaya hindi ko na nailawan yung loob. Bakit kaya ganun yun kabaho? Ano kaya ang laman nun? Ewan ko ba? Basta, ayoko nang bumalik pa ulit sa balon na yun. Parang mamamatay ako kapag naamoy ko ulit. Maalala ko lang yung sangsang eh. Parang masusuka na ako. Pero Sheena, naalala ko nga pala. Hindi nga pala natin naibalik yung takip nun. Hindi kaya mahalata ni Lola Pearl at Lolo Panshu yun? Yun nga din inaalala ko eh. Doon pa naman sila madalas magpahinga kapag nandito sila sa compound. Sigurado bukas makikita nila yun. Lagot tayo. Teka, parang may naisip akong paraan. Bukas utusan mo si Lola na bumili sa bayan. Magandang idea yan. Pero ano naman kaya yung papabili ko sa kanila? Eh pagkakaalam nila, nandito na lahat ng pangangailangan natin. Kahit ano, personal na gamit or pads ka mo. Sabihin mo bigla kang dinalaw ng period mo at wala kang baon na pads. Ganon. Sige, susubukan ko. Sana pumayag sila. Kinakabahan ako, Leonard. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Basta sundin mo lang yung sinabi ko sa'yo. Tapos habang wala sila, pupunta ako sa balon para isarado yon. Tapos ikaw dito ka lang sa bahay. Para kung sakali mang dumating sila agad, hindi sila mag-iisip ng kung ano-ano. Pwede mong sabihin na nagpapahangin lang ako sa labas. Sigurado ka ba sa gagawin natin na to, Leonard? Bakit pa kasi sinubukan nating buksan ang balon na yun eh? Wala naman pala tayong mapapala. Kung alam ko lang na ganun, nagsulat na lang sana ako ng new chapter ng story ko. Trust me, Sheena, hindi na din ako interesado sa kung ano man ang laman ng balon na yun. Ang mahalaga ay hindi nila malaman na tinangka nating tingnan yun. Sana nga maging matagumpay ang gagawin nating plano. Sir Jupiter, dahil sa labis na takot at pagmamadali namin ni Leonard na umalis sa balon na sobrang baho ay hindi na nga namin nagawa pang maisarado yun. Halos mahimatay kami dahil hindi namin kinakaya ang amoy na nagmumula doon. Napakabaho, Sir Jupiter. Tila nabubulok na pinaghalo-halong patay na hayop. At kinabukasan nga pagbalik doon nila Lola Perla ay sinamulan ko ng gawin ang plano namin ni Leonard.
Magandang umaga po, Lola Perla. Itatanong ko lang po sana kung magpupunta po kayo ngayon sa bayan. Kung may pabibili kayo, maaari naming sadyain ni Pancho. Bakit? May ipabibili nga ba kayo? Opo, sana Lola. Kasi inabot po ako ng buwan ng dalaw eh. Tapos nakalimutan ko po magbaon ng pads. Baka po pwedeng makisuyo. Bilang dalaga, dapat ay hindi mo kinakalimutang magdala palagi ng ganoon. Lalo pa kung babiyahe ka sa malayo. Kagaya ngayon, nasa liblib na lugar tayo. Pero sige, ibigay mo sa akin ang pambili at sasaglitin namin maya-maya ni Pancho ang talipapa. Naku Lola, maraming salamat po. Pasensya na po ha. Nakalimutan ko lang po kasing magdala. Sir Jupiter, naging epektibo ang unang hakbang na ginawa namin ni Leonard. Naging makatotohanan ang dating nito para sa matandang si Lola Perla. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi naman totoo na hindi ako nakapagdala ng pads nung time na yon. Siyempre bilang babae, hindi ko yun nakakalimutang dalhin, lalo pa nga kung sa malayo ako bumibiyahe. Ginawa lang namin yun ni Leonard bilang parte ng aming plano. Ang akala namin, Sir Jupiter, ay lubos na magtatagumpay na kami sa mga planong iyon. Subalit isang pangyayari ang nagpabago ng lahat sa sitwasyon. Nakalis na si Lola Perla, Leonard. Anong plano? Dito ka lang, Sheena. Ako na lang mag-isa pupunta doon. Silipin mo lang ako sa bintana sa itaas ng kwarto mo. Tapos kapag nandiyan na sila, senyasan mo lang ako agad, okay? Mag-iingat ka, Leonard. Kung tutuusin, hindi mo naman kailangang gawin pa yan eh. Hindi naman na siguro nila makikita yan. Baka madamay ka kapag nakita nila na sumuway tayo sa palatuntunan nila. Siguradong tayong dalawa pag-iinitan nila. At ayaw kong madamay ka dun. Maraming salamat, Leonard. Mag-ingat ka, please. Ayoko mawalan ng kaibigan. Shh! Ano bang mawawala ang sinasabi mo? Ibabalik ko lang yung takip ng balon para makampante yung isip at kalooban natin. Walang mawawala, okay? Babalikan kita. Sige na. Kumilos ka na bago pa makabalik si na Lola Perla. Sir Jupiter, dali-daling kumilos si Leonard para balikan ang balon at ayusin ang pagkakatakip noon. Ako naman ay umakyat na sa aking kwarto at sinilip ko siya sa bintana. Mula kasi sa bintana ay matatanaw mo sa malayo ang kalagitnaan ng compound kung saan nakapwesto ang lumang balon. Ilang minuto pang lumipas ay natanaw ko na nga si Leonard na unti-unti nang lumalapit sa balon. Nakita ko ang puting bakal na takip noon na naroon pa rin sa kinalalagyan nito kung saan namin iniwan kagabi. Nang malapit na si Leonard sa balon ay nakita ko ang dahan-dahan niyang mga hakbang. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa ng mga kulog at kidlat. Unti-unting nabasa si Leonard kasabay ng pagkabasa at pagdulas ng lupa na may mga damong maliliit. Nang hinawakan niya ang takip na bakal upang iurong sa pinakabungangan ng balon, ay kitang-kita ko ang pinakamasaklap na pangyayari na maaari kong makita sa buong buhay ko, Sir Jupiter. Si Leonard ang kusang dumulas at nahulog sa balon. At dahil ang balon na yon ay sinaunang gawa na ang disenyo ay pantay sa lupa ang bunganga, kaya nagdire-diretso doon si Leonard. Ang pinakamasakit pa sa nakita ko ay nang biglang tumakip sa bunganga ng balon ang bakal na takip nito na kagabi ay hirap na hirap naming buhatin. Nang makita ko ang pangyayari na yon, ay agad akong tumakbo palabas ng kwarto upang puntahan si Leonard na nahulog sa balon. Ngunit paglabas ko ng pintuan ay... Saan ka pupunta? Oo, hindi na kami tumuloy at nasiraan ng tricycle ni Pancho. Biglang huminto kaya itinulak na lamang namin hanggang makabalik dito. Isa pa ay biglang sumama rin ng panahon. Lalabas lang po sana ako. Magpapahangin po sa likuran ng compound. Magpapahangin sa lakas ng ulan na ito. Mukhang hindi maganda ang panahon, Iha. Delikado sa labas at baka mabagsakan ka ng mga sanga ng punong kahoy. Hindi po. Mag-iingat po ako, pangako. Sandali lang po ako sa labas.
Yun na ang huling salita na narinig ko, Sir Jupiter. Bago ko maramdaman ang isang matulis na tila karayom na tumusok sa aking balikat. Tinurukan pala ako ni Lolo Pancho ng pampatulog na nagpawala sa akin ng malay. Madilim na nang ako ay magising. Tila hinang-hina ako at uhaw na uhaw. Hindi ko kayang igalaw ang aking buong katawan. Pakiramdam ko ay manhid ang aking mga hita hanggang sa aking mga paa. Ang akala ko noon ay paralisado na ang aking katawan. Nakahiga ako sa loob ng kama sa kwarto. Nang marinig kong bumukas ang pinto at pumasok si Lola Perla, nakita kong may dala siyang tray ng pagkain. Gising ka na pala. Oh, eto. Kumain ka muna. Sigurado akong gutom ka na. Hindi ako nagugutom. Ang gusto ko ay makita ang kaibigan ko. Pakiusap, dalhin niyo ako sa balon. Gusto ko siyang iligtas. Tulungan niyo akong makuha siya doon. Sir Jupiter, bagamat sa isip ko ay gusto kong kumain, hindi naman ako makagalaw ng maayos at tila nanlalambot ang aking mga tuhod. Kaya naman pinilit kong abutin ang tubig na iniwanan sa akin ni Lola Perla upang inumin yun. Sa labis na uhaw ko ay naubos ko ang laman ng malaking pitsel na sa tansya ko ay may laman na katumbas ng 4 na basong tubig. Nang maubos ang tubig ay nakaramdam ako ng paglakas ng aking katawan. Tiningnan ko ang pagkain na inihain sa akin ng matanda, ngunit nagkandasuka ako nang makita na tila bituka iyon ng tao at iba pang laman loob na hindi ko alam kung anong putahe. Hindi ko na maiwasan ang magsuka kaya agad kong kinuha ang maliit na basurahan sa loob ng kwarto at doon ay inalabas ko lahat. At dahil nga wala pang laman ng aking sikmura ay pawang mga tubig lamang ang aking isinuka. Matapos noon ay narinig kong nag-uusap sa labas ng pinto ng kwarto sila Lola Perla at Lolo Pancho at nagulantang ako sa kanilang mga sinabi. Pakainin mo ng maayos ang batang yan, Perla. Kailangan ay malusog at malaman siya sa araw ng ating pag-aalay sa kanya sa aking ina. Ayokong biguin ang pangako ko sa kanya na ibigay ang katawan ng babae niya. Huwag kang mag-alala, Pancho. Hindi natin bibiguin ang inay mo. Sa nalalapit na kaarawan niya ay makakatikim na siya ng dugo at puso ng isang birhen na siyang mas makakadagdag at makakapagpahaba ng kanyang buhay. Bantayan mo siyang maigi para hindi makatakas. Ngunit huwag mo siyang itatali upang hindi siya makahalata sa mga plano natin. Ako na ang bahala sa babaeng ito. Sige na, oras na para pakainin mo ang iyong ina. Nasa likod ng bahay ang alay sa kanya ngayong gabi. Sir Jupiter, napakalinaw sa aking pandinig ang kanilang napag-usapan. Alam kong ako ang dalagang birhin na tinutukoy nila sa usapan sapagkat ako lamang naman ang babae na kasama nila sa compound. Nang marinig yun ay nakaramdam ako ng labis na kilabot at takot, Sir Jupiter. Naisip ko na baka yun na ang katapusan ng aking buhay. Habang nasa malalim akong pag-iisip ay nakarinig ako ng pag-iyak ng isang babae na tila nagmamakaawa at umiiyak. Pinakiramdaman kong mabuti kung saan nagmumula ang tinig na yon at nang mapagtanto ko kung saan yun nanggagaling ay sumilip ako sa bintana. At mula sa maliit na awang ng bintana ay tanaw na tanaw ko mula sa liwanag ng buwan ang isang babae na nakatali ang mga paa at kamay at hila-hila ng isang matandang lalaki. Hindi ako maaari magkamali. Ang matanda na iyon ay walang iba kundi si Lolo Pancho. Matapos noon ay nakita ko na dinala ni Lolo Pancho ang babae sa gilid ng balon at kitang-kita ko na tila unti-unting bumubukas ang takip ng balon na parabang may tumutulak sa ilalim noon para mabuksan. Nang tuluyan itong bumukas ay lumabas doon ang kakaibang nilalang na noon ko lamang nakita sa buong buhay ko. Ang mukha nito ay wangis ng mukha ng isang lobo na galit na galit.
Mayroon din itong pakpak sa magkabilang bahagi ng tagiliran at ang mga pangil nitong matatalas ay nagngangalit. Ang ibabang bahagi ng katawan nito ay gaya ng sa isang palaka. Ang balat niya ay tila na aagnas na balat ng buaya. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng nilalang yun, ngunit isa lang ang nasisiguro ko. Isa itong lahi ng mga aswang. Alay ko sa iyo ang babaeng iyan, inay. Magpakabusog ka at huwag kang magtitira. Sa nalalapit na kaarawan mo ay may nakahanda kaming alay para sa iyo na tiyak na magugustuhan mo at makakadagdag ng buhay mo. Sir Jupiter, grabe ang hilakbot ko ng mga oras na yon. Umiiyak na ako sa labis na takot, lalo pa nang makita kong nilamon ng buo ng aswang na yun ang katawan ng babaeng nagsisisigaw at nagmamakaawa matapos ay muling bumalik sa loob ng balon ang naturang aswang. Nakita ko din na agad yung tinakpan ni Lolo Pancho nang wala man lang kahirap-hirap. Halos humagulgul ako sa iyak sapagkat tanaw na tanaw ko ang buong pangyayari. Ngunit pinigilan kong lakasan ang aking boses sapagkat baka marinig ako ng mga matatanda. At dahil hindi ko na kinaya ang aking nakikita ay muli na akong bumalik sa kama at naupo sa gilid noon. Kailangan ko magplano. Kailangan kong makatakas. Dahil kung hindi, ay baka matuloy ang plano nila na ipakain ako sa aswang na nanay pala ni Lolo Pancho. Pero paano ang kaibigan ko si Leonard? Sa isipin na yon, Sir Jupiter, ay mas lalong lumakas ang mga luha na nag-uunahan na tumulo sa mga mata ko. Wala na ang aking napakabuting kaibigan na si Leonard at ang pinakamasakit na katotohanan ay nang naging pain siya sa aswang para matugunan ang gutom nito ng araw na yun. Nasa ganun akong pag-iisip nang narinig kong may kumakatok sa pinto ng kwarto. Hiha, buksan mo ang pintuan. Nais lang namin magpaalam sa'yo. Uuwi na muna kami at pabalik na lang kami bukas. Gusto ko nang magpahinga. Huwag niyo na po akong istorbohin. Magpalakas ka, Iha. Kailangan mong maging malakas at malusog. Kailangan ka namin sa mga susunod na araw. Mga walang hiya kayo! Hayop! Mga demonyo! Sa labis na galit ko sa kanila ay tanging mura na lamang ang naisagot ko. Hindi ko sila nais na makausap. Ni ayaw kong mapalapit sa kanila. Pakiramdam ko ngayon pa lang ay unti-unti na akong namamatay. Matapos kong isigaw ang masamang salita na iyon ay narinig kong magkasabay na nagtawanan ng malakas ang mag-asawang matanda. Tila ba tuwang-tuwa ito sa tagumpay ng kanilang kasamaan. Sa galit ko ay dinampot ko ang mga nakadisplay sa maliit na lamesa na nasa tabi ng kama at isa-isang ibinato iyon sa nakasaradong pintuan ng kwarto habang labis ang aking paghihinagpis. Sa pagod ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Ngunit nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw nang marinig ko ang ingay ng tricycle ni Lolo Pancho. Nang sinilip ko ang bintana ay nakita ko na doon niya inihinto sa tabi ng balon ng kanyang tricycle. Maya-maya, nakita kong inilabas niya doon ang katawan ng isang lalaki na wala ng buhay. At nakita ko din na mabilis yung sinagpang ng aswang na lumabas mula sa loob ng lumang balon. Isang kisap mata lang, nagkahiwa-hiwalay ang katawan nito at nagkalat sa sahig ang mga tira-tirang laman loob. Para sa iyo ang alay namin na ito, inay. Nawa ay busugin ka ng labis at magsilbing karagdagan ng iyong buhay ang katawan ng lalaking ito. Hindi kami magsasawa at mapapagod na hatiran ka ng iyong makakanin gabi-gabi. Iyan na lamang ang tanging magagawa namin upang hindi mo maisalin sa amin ng iyong pagiging aswang. At sa wakas ay nalalapit na ang iyong kaarawan, kaya labis ng aming pagdiriwang sapagkat ang laman at dugo ng aming biyag na si Sheena ay mapapasina sa lalong madaling panahon.
Sir Jupiter, ang mga kataga at salitang yun ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Halos mawalan ako ng ulirat dahil sa labis na kaba at pangamba habang isa-isang pinakikinggan ang bawat salita na iyon. Isa na namang bagong katotohanan ang aking natuklasan. Hindi pala totoong umuwi sa bahay ang mag-asawa, kundi ay gabi-gabi pala silang humahanap ng mga tao upang ialay at ipakain sa aswang na nanay ni Lolo Pancho. Muli naman akong napaiyak at napasandal sa aparador na gawa sa kahoy nang biglang tumunog ang aking cellphone. At dahil madaling araw ng mga oras na iyon, kahit papaano, maswerteng nakasagap ako ng signal. Nabasa kong may tumatawag sa akin. Phone call yun mula sa hindi ko kilalang tao sapagkat hindi nakarecord ang number nito sa cellphone ko. Hello? Sino po sila? Hello, Sheena. Si Tita Adora mo ito. Nakuha ko ang contact number mo sa kapatid mo si Shirley. Pasensya na sa abala, pero may itatanong lang sana ako. Sige po, tita. Ano po ba yon? Alam kong ikaw lang ang madalas na kasama ng anak kong si Leonard. Alam mo ba kung nasaan siya? Kasama mo pa siya, Sheena. Ilang araw na kasi akong nag-aalala eh. Hindi na kasi siya nag-update simula nung umalis siya sa bahay. Matapos namin magkaroon ng pagtatalo. Pasensya na po, tita. Pero hindi ko po kasi siya kasama ngayon eh. Nung gabi po na namasyal kami, magkasama pa kami noon. Pero bigla po siyang nawala. Hindi ko nga din po alam kung saan siya nagpunta eh. Ang akala ko nga po, umuwi po dyan sa inyo. Ganun ba? Ilang araw na kasing walang balita sa amin. Alalang-alala na ako. Tinatawagan ko ang cellphone niya, pero palaging out of reach naman. Pasensya na po, tita ha. Makakaasa po kayo na kayo ang unang makakaalam kapag nakita ko po si Leonard. Yes, Iha. Please. Ilang gabi na akong hindi makatulog at hindi makakain ng maayos. Mahal na mahal ko ang anak ko. Sana ay nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Sige, Sheena. Pasensya ka na sa istorbo. Salamat sa pagsagot ng tawag ko. Bye. Patawad, Leonard. Patawad, mahal kong kaibigan. Sir Jupiter, matapos ang usapan namin na yun, ng nanay ni Leonard ay muling namalisbis sa aking mga mata ang masasaganang luha. Alam kong maraming nakikinig ngayon ang magagalit at maiinis sa akin dahil nagsinungaling ako sa nanay ng aking kaibigan. Subalit sa totoo lang po, hindi ko pa kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang buong pangyayari. Hindi ko alam kung paano sisimulan at kung anong tamang salitang sasabihin na hindi sila masasaktan at magugulat. At isa pa, nais ko pang mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng aking kaibigan at nais kong gawin yun sa pamamagitan ng sarili kong paraan at pagkilos. Pakiramdam ko kasi ng mga panahon na yun ay kasalanan ko kung bakit napahamak si Leonard. Nasa ganoong pag-iisip ako nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa noon si Lolo Pancho. May dala itong tray ng lagayan ng mga pagkain. Mabilis ang naging pagkilos nito na agad inilapag sa maliit na lamesa ang dala nito bago walang salita na lumabas na ulit. Ngunit bago pa siya makalabas sa pintuan ay galit na galit kong ibinato sa kanya ang mga nakakadiring pagkain na laman ng tray. Tumama yun sa likuran niya at nagkalat sa sahig. Ngunit tila asong ulol lamang na tumawa ng malakas ang matanda bago tuluyang lumabas at inilak ang pinto ng kwarto sa labas. Buksan niyo to! Huwag niyo akong ilak dito, mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako dito! Mas magandang nandiyan ka lang, Iha. Para naman hindi ka maarawan at manatiling sariwa ang iyong katawan. Hindi mabuti sa ating katawan ang labis na araw. Mga demonyo! Kayo lang ang mga takot sa araw kasi mga aswang kayo. Mga halimaw kayo at wala kayong mga puso! Akala niyo ba, hindi ko narinig ang usapan niyo nung nakaraang gabi? Nagkakamali kayo dahil alam ko na mga plano niyo laban sa akin. Pwes, kung ganon,
Magpapakamatay na lang ako kaysa hintayin kong kainin ako ng aswang na nanay mo. Ang palitan ng salitang yun, Sir Jupiter, ay sa pagitan ng nakasaradong pintuan ng kwarto. Dahil labis na ang galit ko sa kanila, ay nailabas ko na ng gusto ang lahat ng gusto kong sabihin, maging ang narinig kong plano nila tungkol sa pag-aalay sa akin sa aswang na ina ni Lolo Pancho. Ngunit matapos kong sabihin ang mga salitang yon ay tila natahimik sila at binuksan ng pintuan at tila nag-aalalang nagsalita. Anong sinabi mo, Iha? Hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan mong manatiling buhay hanggang sa dumating ang araw na ialay ka na namin sa aking ina. Sapagkat walang silbi ang katawan ng patay para gawing alay sa kanya. Pues kung ganon, bigyan niyo po ako ng kalayaan para hindi ko maisipan na patay ng aking sarili. Tandaan niyo, hindi na ako natatakot mamatay. Mas gugustuhin ko pa yon kesa makain ako ng aswang mong nanay. Anong kalayaan ba ang nais mong ibigay namin sa'yo, Iha? Sige, sabihin mo at pagbibigyan ka namin. Marami. At nais kong lahat yon ay sundin niyo. Kapag naibigay niyo ang kalayaan na hinihingi ko, kusa kong iaalay ang berhen na katawan at kaluluwa ko sa mismong kaarawan ng nanay mo. Sige, sabihin mo kung ano-ano ang kalayaan na nais mong ibigay namin sa'yo. Una, nais kong dalhin niyo ako sa balon at ipakita sa akin ang katawan ng aking kaibigan. Pangalawa, nais kong malayang makakilos dito sa loob ng compound na walang nakikialam sa akin. At ikatatlo, hainan niyo ako ng pagkain ng isang normal na tao. At hindi kagaya ng mga pagkain na madalas niyong ibigay sa akin. Ilang araw na akong hindi ko makain. Sa palagay niyo ba magiging malusog ang katawan ko hanggang sa pagdating ng kaarawan ng aswang na yon? Mas gugustuhin ko na lang ding mamatay sa gutom kaysa ipakain ang berheng kong katawan sa matakaw na nanay mong aswang. Sige, maaari naming ibigay ang lahat ng iyong hinihiling. Ngunit tutupad ka sa usapan na handa mong iaalay ang iyong sarili sa mismong araw ng aking ina. Kung masusunod ng maayos sa mga kondisyon ko, kusa kong iaalay ang aking sarili sa iyong aswang na ina. Oo, Sir Jupiter. Yun ang pinakahuling alas na alam kong magagamit ko para makatakas sa kanila. Ang linlangin sila at bigyan ng pag-asa sa kaisa-isang bagay na hinihiling nila. Ang ialay ako sa aswang. At dahil sa naging ganun nga ang kondisyon ko ay dinala nga nila ako sa harap ng balon at ipinasilip sa akin ang laman yon gamit ang malaking flashlight. Subalit sa laking pagtataka ko ay tila walang laman ang ilalim ng balon na yon at sa pagkakatansya ko, hindi naman yun labis na kalaliman. Tila kasya lamang doon ang dalawang tao. Kaya naman agad kong nakita ang ilalim nito na pawang mga putik lamang ang laman. Sir Jupiter, halos ika-4 na araw pa lamang noon ng isang linggong bakasyon sana namin ni Leonard na nauwi sa madilim na trahedya. Ngunit hindi ko pa rin nais na umalis hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang aking kaibigan. Kahit sukdulang buhay ko pa ang maging kapalit. Hanggang isang araw. Hello, Tita Adora. Mabilisang tawag lang po ito dahil tsumetsyempo ako sa signal, Tita. Sasabihin ko po sa inyong totoo. Hindi po totoo na hindi ko kasama si Leonard. Anong sinabi mo? Diyos ko, salamat sa Diyos at kasama mo siya. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo nung una akong tumawag sa'yo? May problema ba, Sheena? May nangyari ba sa anak ko? Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa telepono. Ngunit kung makakapunta kayo dito, sana magawa niyo po ng paraan upang sama-sama nating harapin ang hustisya ng pagkawala ni Leonard. Hustisya? Anong ibig mong sabihin, Sheena? Nasaan kayo? Sabihin mo sa akin kahit nasan kayong lupalo, pupuntahan ko kayo. Utang na loob, sabihin mo sa akin, Sheena. Dito sa Antique, Tita. Barrio San Remigio La Estrella Compound. Ite-text ko po sa inyo ang kompletong detalye kung paano kayo makakarating dito at dito na lang po tayo mag-usap, Tita. Tapatin mo muna ako, Sheena.
Buhay pa ba ang anak ko o patay na? Tita, huwag po kayong mabibigla. Patay na po si Leonard. Kailangan niyo po magpunta dito sa lugar kung nasan ako para malaman niyo po ang lahat ng nangyari. Sir Jupiter, matapos kong sabihin ang salitang yon ay agad ko nang tinapos ang tawag dahil hindi ko na kaya ang awa nang unti-unti kong naririnig ang pag-iyak ni Tita Adora. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Yung tipong clueless ka sa mga nangyari. Tapos yung matagal mo nang hinahanap na anak ay malalaman mo na lang na patay na at hindi mo na kailanman makikita pa. Nang kinagabihan, muli kong nakita sa bintana ang pag-aalay nila Lolo Pancho at Lola Perla sa aswang. Tila naging normal na lang sa akin ang lahat kapag nakikita ko yun. Hindi na din sumasagi sa isip ko ang tungkol sa plano nilang pag-aalay sa akin para sa kaarawan ng aswang. Sapagkat batid ko sa sarili ko na mayroon na akong plano. Planong buwagin sila bago pa man dumating ang takdang araw na yun. Iha, aalis na muna kami ni Pancho. May pupuntahan kaming kasal ng isa sa aming kamag-anak sa Barrio Valderrama. Ikaw na muna ang bahala dito. Tandaan mo, huwag na huwag kang magpapagutom dahil hindi ka maaaring mamatay sa gutom. May kasunduan tayo. Baka nakakalimutan mo. Naipagluto ko na ni Perla ng mga pagkain. Nasa loob na ng rep. Ikaw na ang mag-init. As if may pakialam ako kung saan kayo pupunta. Sige na, makakalis na kayo. Huwag na sana kayong bumalik pa. Huwag mo kami piliting gamitan ka ng dahas, babae. Baka nakakalimutan mo ang papel mo dito sa lugar na ito. Isa lamang kayong bakasyonista. Kaya wala kang karapatang bastusin kami dito. Bakasyonista? Sa palagay ba ninyo naging masaya yung lintik na bakasyon namin dito? Baka nakakalimutan ninyo. Dito sa loob ng compound yun namatay ang kaibigan ko. Kaya kung tutuusin, maaari kayong managot sa mga otoridad. Tinatakot mo ba kami? E di umalis ka. Magsumbong ka sa mga pulis. Tingnan lang natin kung ano magagawa nila. Baka habang nasa gate pa lang sila nitong compound, wasak na ang mga utak nila. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang katarungan ng pagkamatay ng kaibigan ko. Mamamatay ka lang, iha. Pero malabo mong makakamit ang katarungan na sinasabi mo. Dahil bago mangyari yun, tapos ka ng papakain ni inay. At hindi ka na makakatanggi pa. Dahil mayroon tayong kasunduan. Tingnan lang natin. Hindi ako basta-basta susuko hanggang sa makamit kong hustisya laban kay Leonard. Halika na nga, Pancho. Huwag mo nang pagkakausapin ng babae na yan. Wala naman tayong dapat ipaliwanag sa kanya dahil may usapan na tayo at pumayag siya doon. Sir Jupiter, kung tutuusin ay maaari naman akong umalis na doon kahit hindi ko natapusin ang aking 1 linggong bakasyon. Isa pa, hindi ko na din naman nararamdaman ang saya at vibe ng bakasyon. Pakiramdam ko nga ay nagpakulong lang ako sa isang malayong lugar at itinapon kung saan. Subalit mayroon kasi akong orihinal na misyon at nais makuha. At yun ay walang iba kundi ang maipaghiganti ang aking kaibigan na si Leonard. Kasama ng hustisya niya at hustisya na din para sa mga inosenteng tao na naging alay nila sa aswang na ina ni Lolo Pancho. Nang makaalis sila ay kaagad akong naghalungkat sa loob ng kabahayan, mula sa mga nakalantad na gamit hanggang sa mga nakatago sa pinakasulok. Ngunit isang silid ang nakita ko na nakalak at hindi ko mabuksan. Subalit sa pagpipilit kong pihitin ang seradura nito ay himalang nagbukas ito at tumambad sa aking paningin ang isang mahabang lamesa na tila higaan ng mga pasyente sa ospital. Agad kong nalanghap ang kakaibang amoy at malansa na tila amoy dugo at dumi ng tao na pinaghalo. Sa kaliwang bahagi noon ay nakita ko ang iba't ibang klase ng hiringgilya na ginagamit sa pagbabakuna. Bigla kong naalala ang itinurok sa akin noon ni Lolo Pancho. Tinitigan ko ang ilan sa mga iyon at kinuha ko ang pinakabagong botelya na may katamtamang laki ng hiringgilya. Nang ibaling ko ang aking paningin sa kabilang panig ay nakita ko na tila may nakabalot na puting kumot.
Nang hawiin ko yun ay bumulaga sa akin ang bangkay ng isang babae na duguan at tila pinagtahi-tahi ang mukha nito. Sa labis na takot ay kamuntik na akong mapasigaw at nagmamadali akong lumabas ng silid at isinarado iyong muli. Humihingal akong napasandal sa dingding sa labas ng kwarto habang nakatingala nang tumunog ang aking cellphone. Napasigaw naman ako sa gulat at muntik ko pang mabitiwan ang hawak kong bote at hiringgilya. Hello, Sheena? Ako ito, si Tita Adora mo. Pasensya ka na sa akin nung nakaraan ha. Masyado lang ako nag-alala sa anak ko. Sana maintindihan mo ko. Bilang isang ina, natural sa akin na mag-alala sa kanya. Huwag niyo na muna pong isipin yung tita. Ang mahalaga po, pilitin niyo pong makarating dito para maayos nating lahat at mabigyan ng hustisya si Leonard. Bukas na ang flight ko papuntang Kalibo. Wala kasing available na flight kaya nagpabukas na lang ako. Pero Sheena, pasensya na ha. Kukulitin na talaga kita. Sinong gumawa nun sa anak ko? Tita, tatapatin na po kita. Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi. Pero bilang ina ni Leonard, karapatan mong malaman to. Tita Adora, hindi tao ang kalaban natin kundi isang aswang. Aswang? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Sheena? Parang ayaw kong maniwala. Pero sige, totally pupunta naman ako dyan. Dyan na lang nating pag-usapan. Sige po, tita. Mag-iingat po kayo. Kung may madadala kayong pangontra, dalhin niyo na lang din. Susubukan nating labanan ng aswang alang-alang sa kaibigan kong si Leonard at sa anak niyo na ginawa nilang pain. Sir Jupiter, matapos ang usapan namin na yun ni Tita Adora ay ramdam ko na buo na ang loob ko para isagawa ang aking plano. Ang planong humingi ng tulong kay Mang Tonyo na nagtitinda ng mga pangontra sa aswang. Ang matanda na pinagtanungan namin noon at nagturo sa amin kung saan ang La Estrella Compound. Matapos kong itago ang mga hiringgilya na isasama ko sa mga plano ko ay mabilis ang aking pagkilos na lumabas ng gate ng compound at tinungo ang tindahan at bahay ni Mang Tonyo. Tao po, Mang Tonyo. Oh, Iya! Ikaw pala, anong may paglilingkod ko sa'yo? At teka, bakit parang wala kang kasama? Nasa na yung kaibigan mo? Si Leonard po. Wala na po siya. Iyon nga po ang gusto kong sabihin sa'yo kaya po ako nagsadya dito. Saglit lang po ako dahil kailangan ko makabalik bago mag-alas 7 ng gabi. Mabuti po at naalala niyo ako. Inaasahan ko na talaga yan, Iya. At oo naman, naalala kita sapagkat kayo lang naman ang taong pinakahuling nagpunta dito. At ang lahat ng mga nagpupunta noon dyan sa compound na yan ay hindi na nakakalabas pa. Bakit ayaw mong umalis na lang gayong may pagkakataon ka pa? May mission po kasi ako na kailangan gawin. At sana, matulungan niyo po ako sa mission na yon. Sa tono ng iyong pananalita, ay parang alam ko na ang ibig mong sabihin. Iya, sabihin mo kung anong may paglilingkod ko. At ayun nga, Sir Jupiter. Sinabi ko at ikinwento ko kay Mang Tonyo ang buong nangyari mula noong pagdating namin ni Leonard sa compound hanggang sa nangyari na pagkahulog niya sa balon. At nang matapos kong magkwento sa kanya ay ako naman ang nagulat sa mga revelasyon na sinabi niya sa akin dahil... Ang mga hayop na yan, talagang hindi pa rin pala tumitigil sa pagpatay sa mga tao. Ibig niyo pong sabihin, noon pa nila ginagawa yung gawain nila na yon? Si Perla ay dating kasambahay ni Doña Marcela, ang tunay na may-ari ng compound na yan. Namatay ang asawa ni Doña Marcela na si Don Ramon dahil inaswang siya sa mismong loob ng bahay nila. Huwak-huwak ang tiyan, labas ang bituka at tila halos wala lang natira sa parte ng katawan. Nangyari yung pagkamatay ni Don Ramon habang namamasukan bilang kasambahayang si Perla. Habang ayan namang si Pancho ay personal na driver nila. Nagkaroon ng relasyon itong si Perla at si Pancho hanggang sa nabuo ang lihim nilang relasyon. Hindi yun nalaman ni Doña Marcela hanggang sa nagplano sina Perla at Pancho na lasunin yung matanda sa pamamagitan ng pagtuturok. Oo? Pagtuturok gaya ng injection? Tama po ba? Tama nga, Iya. At nang mamatay si Doña Marcela,
ay doon lamang nila inilibing sa likurang bahagi ng compound, katabi ng puno ng mahogany na may parang letrang Y sa tuktok. Oh my God! Ano po bang itsura ni Doña Marcela? Ay, mahaba ang buhok. Mestiza, palaging nakaupo yun sa ilalim ng puno ng mahogany nila doon sa likod. Kung ganon, siya pala yung nakita namin ni Leonard sa picture na nasa likod ng puno ng mahogany. Maaaring nagpakita siya sa inyo sa larawan, hindi upang takutin kayo, kundi upang bigyan kayo ng babala na umalis na kayo sa lugar na yon. Subalit minsan, ang pagiging mabuting loob ng mga taong namayapa na ay minamasama nating mga buhay, sapagkat madalas ang pagkakaalam natin ay masama silang tao, lalo na kung hindi naman natin sila kilala. Mang Tonyo, matanong ko lang po, bakit po ninyo alam ang lahat tungkol sa nangyari sa compound? Dahil ako ang dati nilang hardinero. Simula nung namatay si Doña Marcela, naghari-harian na sa compound niyang si Pancho, hanggang sa hindi na kami magkasundo at umalis na lamang ako. Ang hindi nila alam, may ginawa akong tunnel na sikretong daanan mula sa labas na likurang bahagi ng compound, papasok sa mismong kwarto ni Doña Marcela. Totoo po? Nagawa niyo yun? Alin po ba doon ang kwarto ni Doña Marcela? Yung kwarto sa bandang ibaba na palaging nakakandado. Yun ang kwarto ni Doña Marcela. Ngunit sa pagkakaalam ko, ay ginawa na lang yung bodega at tinambakan ng mga gamit nila nang nagsarado ang negosyo nilang punerarya. Yun yung napasok kong kwarto. Kaya pala may mga parang hospital bed at saka parang mga herigilya. Ngunit bakit may patay akong nakita doon? Marahil ay doon muna nila tinatambak ang mga nakukuha nilang patay bago ito ipakain sa nanay ni Pancho na aswang. Pero matagal nyo na din bang alam na aswang ang nanay ni Lolo Pancho? Nang sila na lang ang naging tao sa compound, ay unti-unti nang lumabas ang katotohanan. Nalaman din namin na ang mismong nanay ni Pancho ang siyang pumaslang kay Don Ramon dahil sa mga pansarili nilang interes. Bakit po pala hindi pa rin kayo umaalis sa lugar na ito, Mang Tonyo? Hindi ba kayo natatakot na baka kayo naman ang gawin nilang biktima dahil marami kayong alam tungkol sa kanila? Kapag ako ang kinalaban nila, ay dinaig pa nila ang nagtampo sa bigas na anak. Isa akong manggagaway, manggagamot, albularyo. Kaya itong mga nakikita mong ito, lahat ito ay makakatulong sa plano natin. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. At kaya hindi ako magawang lapitan nila Pancho at Perla. Dahil alam nila ang maaaring mangyari sa kanila kapag nagtangka silang galawin ako. Sigurado po ako na kakailanganin ko po talagang tulong nyo, Mang Tonyo. Kailangan ko po kasing mapatay ang aswang bago pa dumating ang mismong kaarawan niya. Dahil ako ang magiging alay kung sakaling mas maunang dumating ang kanyang kaarawan. Alam ko na ang gagawin sa mga yan, Iya. Huwag kang mag-alala, darating ako sa mismong araw na pinag-usapan natin. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanilang tungkol sa sikretong tunnel. Dahil iyon ang magiging daan ko para makapasok sa compound. Wala po silang malalaman, Mang Tonyo. Lahat po ng ito ay sikreto lang natin. Para sa katarungan ng aking kaibigan at para na din sa katahimikan ng mga kaluluwa na idinamay nila na wala namang kasalanan. Malinis ang puso at hangarin mo, Iya. Kaya naniniwala ako na makakamit mo ang tagumpay sapagkat lumalakad ka sa daan ng kabutihan. Teka, tanggapin mo itong buntot pagi. Kapag nilapitan ka ng aswang, ay ihampas mo lang yan sa hangin ng 7 beses upang hindi ka nila galawin. Isama mo na din itong langis ng lana. Yan ang langis na magbibigay sa'yo ng babala kapag may aswang na aatake sa'yo. Susukal yan at kukulo, ngunit hindi aapaw kailanman. Wow! Sa akin ang lahat ng ito, Mang Tonyo. Paano kayo? Paano naman yung protection nyo? Ay sus! Ako pa ba ang iniisip mo? Ikaw tong nasa compound ng mismong aswang. Ay, oo nga pala. Pero salamat po dito, Mang Tonyo ha. Ang laki po na maitutulong nito sa akin, lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Maaari mo ring isaboy ang langis na yan sa aswang, Iya, kagaya ng banal na bendita. Sakaling hindi umepekto ang hawak mong buntot pagi, iyan ang maaari mong gawing alternatibo. Maraming salamat po ulit, Mang Tonyo. Paano po? Uuwi na po muna ako bago pa mag-alas 7.
Kailangan maabutan nila na nasa bahay ako para hindi sila makahalata na umalis ako. Mag-iingat ka, Iya. Salamat sa pagtitiwala mo sa kakayahan ko. Sir Jupiter, yun ang naging pag-uusap namin ni Mang Tonyo na nagbigay sa akin ng labis na pagkamulat at kamalayan tungkol sa tunay na pagkatao nila Lola Perla at Lolo Pancho. Noon pa pala ay likas na ang kanilang kasamaan at mas lumala pa iyon sa paglipas ng mga panahon. Samantala, inabot na ng hating gabi ngunit hindi pa rin dumarating ang dalawang matanda. Ngunit pakiramdam ko ng gabing yun ay napakalakas ko. Napakalakas makahawa ng positibong enerhiya ni Mang Tonyo, kaya naman pakiramdam ko ay makakatulog ako ng mahimbing. Inilagay ko sa drawer ang binigay sa akin ni Mang Tonyo na langis na lana at itinabi ko naman sa higaan ko ang buntot pagi. Halos ilang oras pa lamang akong nakakatulog nang magising ako sa ingay ng bintana sa aking kwarto. Tila may kumakalampag sa labas noon. Sa inis ko ay tumayo ako at binuksan ang bintana. Laking gulat ko nang tumambad sa akin ang aswang na nagmula sa balon. Alam kong ito ang aswang na nakatira sa balon sapagkat palagi ko na itong nakikita kapag pinapakain nila Lolo Pancho. Sa labis na gulat ay napaupo ako sa sahig. Kitang-kita ko na pilit akong inaabot ng matutulis na kuko ng aswang. Ngunit hindi niya mapagkasya ang kanyang katawan dahil may harang na grills na bakal ang bintana. At dahil hindi niya ako maabot ay nakita ko na mas lalo siyang nagalit at umatungal ng nakakakilabot. Mabilis akong tumayo at kinuhang buntot pagi na ibinigay sa akin ni Mang Tonyo at sinilip ko sa drawer ang langis ng lana na nasa bote at nakita ko na walang tigil ang pagkulo noon. Palatandaan na may aswang nga sa paligid. Nang maabot ko ang bundot pagi mula sa higa na agad ko itong iwinasiwas sa ere at ipinalo iyon sa kamay ng aswang na nakasuot sa bintana. Agad namang bumitaw ang aswang at narinig ko ang nakakakilabot na anggel nito na tila umiiyak at nasaktan. Kitang-kita ko din mula sa bintana kung paano ito bumagsak sa lupa at pagapang na dumiretso sa balon at pumasok doon. Bakit hindi ka pa natutulog, Iya? Hindi ka ba makatulog? Paano kayo nakapasok sa kwarto ko? Ni wala man lang kayong pasabi? Kung inirerespeto niyo ako bilang bakasyonista sa compound na ito, sana ibigyan niyo din ako ng privacy. Hindi yung basta-basta na lang kayong papasok. Nakalimutan mo yatang isarado ang pintuan ng kwarto mo kaya nakapasok ako. Pasensya na. Nais lang namin ni Pancho na masiguro ang kaligtasan mo. Oo nga pala, hindi niyo ba alam? Bakit ngayon lang kayo? Nagugutom na yata yung alaga ninyong aswang at pati ako sabik ng kainin. Bakit? Hindi niyo ba nasabi sa kanya na ako ang handa para sa kaarawan niya at atat na siyang kainin ako? Kapag sumasapit ang hating gabi, hanggang sa ganap na ikatatlo ng madaling araw, hindi nakokontrol ng mga aswang ang kanilang sarili sa pagkagutom sa dugo at laman ng tao. Kaya kahit sino na lang, kinakain niya. Kahit sino? Kahit kayo? Oo, tama ka. Kahit kami ay maaari niyang kainin habang umiiral ang kanyang pagiging aswang. At huwag kang kumampante dahil mas gusto niya ang sariwa at pata. At huwag din kayo makampante, Lola Perla at Lolo Pancho. Kahit bata, pumapalag at lumalaban kapag nasasaktan. Tandaan nyo, mas malakas sa mga kagaya namin kumpara sa kagaya ninyo. Matalas ang tabas ng dila mo, babae. Tingnan lang natin kung may magawa yung talas ng dila mo sa araw nang kailangan mo nang ialay ang sarili mong katawan sa aking ina. Huwag kayong mag-alala, Lolo Pancho. At sabihin mo sa aswang na nanay mo, 2 araw na lang at makakakain na siya ng napakasarap na laman. At hindi lang isa, kundi 2 tao ang nakalaan para sa kanya. 2? Bakit? May iba ka pa bang kasama? Siyempre, dahil tumupad kayo sa kondisyon natin, may regalo ako sa kaarawan ng nanay mo. Baka kasi sabihin niyo masama akong tao. Hayaan niyong matuwa yung aswang na yan sa kaarawan niya.
Huwag kayong mag-alala. Kagaya ko, isa ring sariwa ang regalo ko sa kanya. Kung ganon, ay magkakasundo tayo. Madali ka naman palang kausap. Kung wala na kayong ibang sasabihin, makakaalis na kayo. Kailangan ko na magpahinga para manatili akong sariwa sa araw ng kaarawan ng aswang na nanay mo. Matulog ka ng mahimbing, Iha. Maiwan ka na namin at pakakainin pa namin si nanay ng hapunan niya ngayong gabi. Sir Jupiter, nang makalabas sa mag-asawa sa kwarto ay labis-labis ang aking tuwa. Tawang-tawa ako dahil sa pangalawang pagkakataon, napaniwala ko na naman sila sa panlilinlang na sinasabi ko. Wala silang kaalam-alam na sila ang dalawang tao na tinutukoy ko na magiging handa sa kaarawan ng aswang na nanay ni Lolo Pancho. Paano ba naman, binigyan nila ako ng ideya na kahit pala sino ay maaaring kainin ng aswang at wala itong sinisino. Kahit sila ay maaari nitong gawing food trip, wala silang kaalam-alam na nabuo na sa isip ko ang plano na maglalagay sa kanila sa pagwawakas ng kanilang kasamaan. Sir Jupiter, maya-maya ay muli kong narinig ang pag-atungal ng aswang. Kudyat na pinakain na nilang muli yun ng patay na tao. At sigurado ako na ang pinakain nila dito ay ang bangkay ng babae na nakita ko kanina doon sa kwarto na sinasabi ni Mang Tonyo na kwarto daw ni Doña Marcela. Nang maalala ko ang kwento ni Mang Tonyo ay nakaramdam ako ng awa kay Doña Marcelia. Isa lamang din pala siyang biktima ng kasamaan ng dalawa. Ang nakalulungkot na parte, wala man lang siyang naging kakampi noong mga panahon na iyon. Noon pa man pala, ay nagbigay na ito ng babala sa amin ni Leonard ng araw na nagpakita ito sa pamamagitan ng larawan. Subalit dahil hindi namin alam ang nais niyang iparating sa larawan na iyon ay kinatakutan namin siya at binigyan ng masamang kahulugan ang pagpapakita niya sa larawan. Nasa ganoon ako kalalim na pag-iisip nang hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako dahil sa tawag ni Tita Adora. Saglit ko munang tiningnan ang oras sa aking cellphone bago sagutin ang tawag. 9:30 na pala iyon ng umaga. Napuyat kasi ako ng nakaraang gabi. Hello, Sheena. Ngayon na ang araw ng flight ko. In 2 hours, sasakay na ako sa eroplano. Basta susundin ko na lang yung itinuro mo sa akin sa text. Basta tita, pagbaba mo sa habal-habal, may makikita ka agad na maliit na tindahan. Ang pangalan na nagbabantay doon ay si Mang Tonyo. Sabihin mo sa kanya na pamangkin mo ko. Kilala niya ako sa pangalang Sheena. Sabihin mo kung maaari, doon ka muna sa kanya magstay. Tapos, hintayin mo kung kailan kanya isasama papunta dito sa compound. May binuo na kaming plano at hinihintay na lang namin ang takdang araw. Okay, sige. Alam mo, Sheena, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang anak ko. Napakarami ko pang pagkukulang at kasalanan sa kanya. Ako din po, tita. Halos hindi pa nga mag-sink in sa utak ko ang lahat. Sobrang lungkot ko dahil dalawa kami magkasama na nagpunta dito pero sa dulo pala ay uuwi na lang akong mag-isa. Ay, naku, naiiyak na naman ako. Sige na, Sheena. Mamaya na tayo mag-usap. Baka mamaga ang mata ko sa biyahe. Tatawag-tawag na lang ako sa'yo from time to time. Sige po, tita. Pag-ingat po kayo. Bye! Yun nga, Sir Jupiter, at nagpaalam na kami sa isa't isa. Ramdam ko ang lungkot na daladala ni Tita Adora sapagkat ganoon din ang kasalukuyan kong nararamdaman sa mga oras na yun. Maging kahit ng mismong araw na bigla ang nawala si Leonard at nahulog sa balon na tinitirhan ng aswang. Kinagabihan ay tila hindi ako mapakali at tila ba nagbabadya ng hindi maganda ang panahon. Malakas ang ulan, kasabay ng mga nagliliwanag na kidlat at kulog na tila nagngangalit na boses ng isang demonyo. Naramdaman kong parang may kumakaluskos sa bintana ng kwarto.
At nang buksan ko yun ay nagulat ako sa napakaraming ibon na nagsisiksikan doon at tila ba nais pumasok sa loob ng kwarto. Nang walang ano-ano ay isa-isa na ngang tuluyan na silang nakapasok. Nang nasa loob na ang mga yon ay nagkumpulan sila at nagsama-sama hanggang sa makabuo ng isang hugis tao na kulay itim at puro balahibo. Sa takot ko ay napatakbo ako sa sulok ng kwarto at hindi ako makasigaw dahil parang walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nang makita kong unti-unti nang lumalakad ng dahan-dahan ang itim na tao ay nag-alangan akong kumilos. Hindi ko alam kung saang parte ng kwarto ako magtatago. Nang maalala ko ang sinabi ni Lolo na maaari ko ding gamitin bilang bendita ang langis ng lana, ay pilit kong inabot ang drawer kung saan nakalagay yun. Ngunit nang maabot ko yun ay bumagsak ang drawer sa sahig at gumulong ang bote malapit sa paanan ng itim na tao. Nang akmang aabutin ko yun ay inapakan ng itim na tao ang kamay ko upang hindi ko maabot ang bote. Tanaw-tanaw ko ang paggulo ng laman ng bote at ayaw tumigil ng paggalaw noon sa loob. Nang makabuelo ay sinipa ko ang aking paa upang sipain ang lampshade at natumba iyon sa taong itim kaya naialis niya ang kanyang paa sa aking kamay. Mabilis kong inabot ang bote at ipinukpok ang ulo noon sa kanto ng kama upang mabasag. At nang mabasag ang ulo ng bote ay tamang-tama naman na susugurin ako ng itim na tao sabay ubod lakas na ibinuhos ko sa kanyang langis ng lana at sa isang iglap lang ay nasunog ito at naging abo na kulay itim. Hingal na hingal akong umupo mula sa pagkakagapang sa sahig. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon sa akin. Nakita ko na nalaglag sa sahig ang aking cellphone, ngunit dahil sa labis na pagod ko ay hindi ko na pinag-aksayahan pa ng pansin para damputin yun. Pasandal akong naupo sa gilid ng kama at napapaisip. Kung kasama ko lang sana si Leonard ay hindi niya papayagan na mangyari ito. Kung sana ay buhay pa siya, may kasama sana akong lumaban sa ganitong pagkakataon. Sa pagod ay nakatulog ako at nagising na lamang dahil sa isang katok. Sheena, buksan mo itong pintuan. Kailangan mo nang kumain. Kumain ka ng kumain at ihanda mo na ang iyong sarili para bukas. Kung hindi lang din naman pagkain ng tao yung dala ninyo, ay mas mabuti pang itapon nyo na lang yan. Dahil kung hindi, ako na mismo magtatapon yan. Lechon manok, sisling pusit at buttered shrimp. Ito ang mga pagkain na nais mong kainin, di ba? Mabuti naman kung ganun. Iwanan nyo na lang yan sa lamesa at kakainin ko din yan maya-maya. Baka nakakalimutan mo. Ipapaalala ko lang sa'yo. Bukas na ang kaarawan ng ina ni Pancho. Mabuti na yung ngayon pa lang ay nakahanda ka na. Huwag kayong mag-alala. Nakahanda na ako. Nakahanda na kami. Kayo ba? Nakahanda na? Teka, nasaan ba yung sinasabi mo sa amin na kasama mo? Kalma lang kayo. Bukas siya darating. Sa mismong gabi ng kaarawan ng aswang ng nanay ng asawa mo. Mabuti kung ganon. Tiyak na matutuwa at mabubusog ang nanay ni Pancho bukas. Oo naman. Busog na busog. Gising ka na pala, Iha. Nais ko lang ipaalam sa'yo na bukas na ng gabi ang pagdiriwang para sa karawan ni nanay. Kaya huwag na huwag kang magtatangkang tumakas. Kung ayaw mong masundan ka namin at madamay ang buong pamilya mo. Hindi nyo na ako kailangan pagbantaan at hindi nyo na din kailangan pang idamay ang pamilya ko dito. Dahil buong puso akong pumapayag na maging alay ng inyong aswang na nanay. Mabuti kung ganoon. Nasa na nga pala yung sinasabi mong kasama mong alay? Paulit-ulit kayo. Para kayong mga sirang plaka. Doon na nga muna kayo nang makakain na ako. Alalahanin nyo, bawal akong magutom. O siya, sige. Ay, iwan ka na muna namin. Halika na nga, Perla. Ikaw kasi istorbo ka dyan eh. Bakit ako? Ikaw itong singit na singit dyan sa usapan namin. Sir Jupiter, tila naging kengkoy ang dating ng dalawang mag-asawa. Paano ba naman kasi paniwalang-paniwala sila
Nag-game na game ako para maging alay sa kanilang nanay na aswang. Ano ako, hilo? Ang hindi nila alam, nakahanda na ang lahat ng plano namin ni Mang Tonyo at Tita Adora. Ang araw na dating ni Tita Adora sa bahay ni Mang Tonyo ay eksaktong araw ng kaarawan ng nanay ni Lolo Pancho. At dahil nga sa gabi pa naman ng pagdiriwang ay saktong-sakto ang plano namin. Samantala, nang makaalis ang dalawang matanda ay nilantakan ko ang mga masasarap na pagkain na inihain nila sa akin. Ang tatanga talaga nila, no, Sir Jupiter. Napakadaling paniwalain. Halos katatapos ko lang kumain ng sandamakmak na pagkain na inihain sa akin nang marinig kong tumunog ang aking cellphone. Hello, Sheena. Nandito na ako sa bahay ni Mang Tonyo. Nakakatakot pala dito. Ang daming santo sa loob ng bahay at kung ano-ano pang mga ribulto. By the way, nakausap ko na si Mang Tonyo at sinabi niya na sa akin ng plano. Great, tita! Mabuti naman po at nakarating kayo dyan ng ligtas. Huwag po kayo mag-alala. Mabuting tao yang si Mang Tonyo. Siyang bahala sa'yo habang nandyan ka. Bukas ng gabi, isasama ka na niya para pumunta dito sa compound. O siya, sige na. Gusto ko mang maging masaya hindi ko talaga magawa. Nalulungkot pa rin ako sa biglang pagkawala ng aking anak. Huwag po kayo mag-alala, tita. Malapit na pong matahimik ang isip at kalooban natin. Malapit na nating makamit ang hustisya para kay Leonard. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo, Sheena. Oo, ayan ka na naman, tita. Umiiyak ka na naman eh. Sige na po, magpahinga ka po muna para bukas may lakas ka sa mga maaaring mangyari. Sige, Iha. Maraming salamat ulit. Bye na muna. Sir Jupiter, lahat ay nakahanda na sa panig namin ni Mang Tonyo. Nang sumapit ang ganap na 6:00 ng hapon ay nakita ko na bihis na sila Lolo Pancho at Lolo Perla. Samantalang ang paligid naman ng balon ay inayusan pa nila ng katakot-takot na magagandang bulaklak at halaman. Mahilig daw kasi sa mga bulaklak ang nanay na iyon ni Lolo Pancho. Sa totoo lang, Sir Jupiter, bagamat kinakabahan ako sa maaaring mangyari ay labis akong natatawa sapagkat nakikita ko na kung paano sila magiging hapunan ng mismong nanay nila mamayang gabi. Ganap na 10:00 ng gabi. Habang abala ang dalawang matanda sa tabi ng balon ay palihim akong nagpunta sa baba at pumasok sa kwarto ni Doña Marcela. Pagkatapos doon ay inilak ko iyon sa loob. Maya-maya ay nakita kong tila umaangat ang isang parte ng sahig ng kwarto at mula sa tila butas noon sa ilalim, nakita kong inilabas noon si Tita Adora. Doon sila dumaan sa tunnel na ginawa ni Mang Tonyo maraming taon na ang nakakalipas. Napayakap pa siya sa akin nang makita ako at napaiyak. Kasunod naman na lumabas doon ay si Mang Tonyo. Punong-puno ito ng mga borloloy sa katawan at may dalang mga dahon na hindi ko na alam kung ano ang tawag. Magmadali tayo. Paglipas ng hating gabi ay tapos na ang kaarawan niya. Bago ka pa nila maisipang ialay, ay kailangan na natin sila maunahan. Ano pong maitutulong namin, Mang Tonyo? Dala mo ba ang herenghilya na may laman na gamot? Alam mo na ang gagawin dyan mamaya. Ikaw naman, Adora, hawakan mo itong itim na krus na punyal at ibulsa mo. Iyan ang itatarak mo sa aswang kapag narinig ninyo ang sasabihin ko. Hawakan mo itong bendita, Sheena. Ibubuhos mo yan kaagad mamaya sa kanilang lahat kapag sama-sama na sila sa balon. Tutustahin natin sila doon ng sabay-sabay. Nakahanda na po ako, Mang Tonyo. Handang-handa na din ako, Mang Tonyo. Lumabas ka na, Sheena. Magkunwari ka na kusang loob mong iaalay ang iyong sarili sa aswang habang hawak mo ang herenghilya. At kapag nasa tabi mo na sila, iturok mo ng sabay-sabay sa mga leeg nila yung dalawang herenghilya na hawak mo upang mawalan sila ng malay. Tapos ang kasunod ay ituturo ko na sa inyo. Sige po, Mang Tonyo. Sir Jupiter, eksaktong paglabas ko ng kwarto ay walang kaalam-alam ang dalawang matanda
na doon ako nang galing at nakita kong naghihintay na sila sa balon at naglagay pa sila sa tabi noon ng isang pabilog at malawak na bato na inihanda daw nila upang doon ako maupo. Habang dahan-dahan akong palapit sa balon, pilit kong itinatago ang 2 hiringgilya sa magkabila kong kamay. Nang makalapit na ako ay umakto akong nagfa-fashion show sa likuran ng 2 matatanda. Sila naman ay giliw na giliw at walang kaalam-alam sa balak kong gawin. Nang makapwesto na ako ng maayos sa likuran nila ay ubod lakas kong itinurok ng sabay sa mga leeg nila ang hirenggilya at agad silang tila nanigas at napatitig sa akin ng masama. Maya-maya ay sabay silang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Ang pagsigaw ko ang naging hudyat ng paglabas nila Mang Tonyo at Tita Adora. Lumabas ka dyan sa lungga mo, Adelfa! Magtos tayo ng patas! At huwag yung mga taong walang kasalanan ang idamay mo! Matapos yun banggitin ni Mang Tonyo ay kitang-kita ko kung paano kusang lumabas sa balon ng aswang na Adelfa pala ang pangalan. Namangha akong bigla sa kakayahan na yun ni Mang Tonyo sapagkat nakuha niyang malaman ang pangalan ng aswang. Sa 1 segundo lamang ay nakita kong sakal-sakal na si Mang Tonyo ng aswang na si Adelfa. Kumilos kayong 2. Itulak ninyo sa balon ang katawan ng 2 yan. Ihulog nyo sila doon at buhusan mo kaagad ng bendita, Sheena. Mabilis ang naging pagkilos namin at agad na inihulog ang walang malay na katawan ng 2 matanda at binuhusan ko yun agad ng bendita. Nang makita yun ng aswang ay binitiwan niya si Mang Tonyo at palipad niya kaming sinugod ni Tita Adora. Ngunit mabilis akong nakailag at nakadapa kaya naman si Tita Adora ang naabot niya. Sakal-sakal niya ito habang nakahiga sa lupa si Tita Adora at siya naman ay nasa ibabaw nito. Adora! Ang krus na punyal! Itarak mo sa leeg niya! Nang marinig yun ni Tita Adora ay pilit niyang kinapa ang bulsa at nang makuha ang krus na punyal ay ubod lakas niyang isinaksak iyon sa leeg ng aswang. Napabitaw ang aswang kay Tita Adora at nagpagulong-gulong ito sa lupa. Nagkikisay ito sa sakit. Sheena! Silaban mo ang balon! Ito ang posporo. Gamitan mo ng 7 palito. At yun nga ang ginawa ko, Sir Jupiter. Mabilis naman na nakatayo ulit si Tita Adora at nang makatayo siya ay agad na umapoy ang balon at sa labis ng galit ng aswang, sinugod niya ako ng makabawi. Nahagip niya ako ng kanyang matutulis na kuko at halos mahulog na kaming pareho sa balon. Hindi ko na maigalaw ang buong katawan ko dahil sa nakadagan sa akin ang aswang at nakasakal sa akin ang kanyang kamay. Napakalakas niya at galit na galit. Nang akmang susunggaban na ako nito upang kagatin ay nakita ko na tila natigilan ito at may sumaksak na kung anong bagay sa kanyang likuran. Maya-maya ay bumagsak siya sa tabi ko at agad akong tumayo. Nang makita ko ito ay nakita ko ang nakabaon na balaraw sa kanyang likuran. Sinaksak pala ito ni Mang Tonyo habang inaatake ako. Magmadali kayo. Itulak niyo siya at ihulog sa balon. Malapit na maghating gabi. Mas malakas na siya pagsapit nun. Agad naman kaming kumilos ni Tita Adora upang itulak ang aswang para mahulog ito sa balon na kasalukuyang naglalagablab sa apoy. Nang mahulog ito ay narinig namin ang mga sigawan at atungal ng mga boses na parabang daing ng mga nasusunog na kaluluwa. Mabilis na lumapit si Mang Tonyo sa balon at naglagay doon ng insenso. Nakita ko din na naglagay sa doon ng dinurog na palaspas at mga bawang. Matapos noon ay umusal din siya ng mga dasal na hindi namin maintindihan tsaka nagbuhos ng langis na gawa sa pinagsama-samang iba't ibang uri ng dahon. Bilis! Tulungan ninyo akong buhatin itong pangtakip. Kailangan sabay-sabay silang masunog upang tuluyan na silang magwakas. Nagtulong-tulong naman kaming 3 na buhatin ang bakal na takip at ilang segundo lang ay nailagay na namin ito ng maayos. Naririnig namin mula sa ilalim ang bawat angil at daing ng pinaghalo-halong tinig ng 3 nilalang na naikulong doon. Tapos na ang laban, mga anak. Mapapanatag na ang inyong buhay at kalooban. Nawa ay makamit ninyo ang katahimikan ng isip at puso sa pagkawala ni Leonard.
Huwag mong sisihin ang sarili mo, Sheena. Sa kahit saang anggulo at dahilan, wala kang kasalanan. Ako ang dapat sisihin sa lahat na nangyaring ito sa anak ko. Kung naging mabuting ina lang sana ako, hindi sana hahantong sa pagtatalo ang lahat sa pagitan namin ni Leonard. Hindi niya sana hinanap sa iba yung kalinga at saya na sana sa akin niya mararanasan. Sana ay mapatawad ako ng aking anak kung nasan man siya ngayon. Mabuting bata ang anak mo, Adora. Sigurado ako na hindi niya magagawang magtanim ng galit at sama ng loob sa'yo. Hayaan mo at ipagdadasal natin ang kanyang kaluluwa. Maraming salamat, Sheena at Mang Tonyo, sa pagbibigay ninyo ng daan upang makamit ng aking anak ang katarungan. Ngayon ay magpapatuloy ako sa buhay. Sayang nga lang at wala ng aking anak na pinaglalaanan ko ng lahat ng meron ako ngayon. Sana ay maging aral sa iyo ang nangyaring ito, Adora. Hindi lahat ng yaman at material na meron ka ang siyang magpapasaya sa'yo. Mas tunay at totoo ang saya kapag kapiling mo at kasama mo ng buo ang iyong pamilya. Sir Jupiter, nagtapos sa madamdaming iyakan ang tagpong iyon. Nagalay din kami ng taimtim na dasal sa balon para kay Leonard. Sa ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang nangyari na yun sa akin. Ngunit nagdulot man ito ng labis na takot. Nagbigay naman ito ng aral at tunay na pagkatuto hindi lang sa akin, kasama na din ng mga taong naroon nang nangyari ang karanasan ko na iyon. At para naman kay Leonard, kung nasaan ka man ngayon, alam kong masaya ka na dyan sa kinalalagyan mo. Patuloy na tatatak sa isip at puso ko ang isang napakabuting kaibigan na katulad mo. Hanggang dito na lamang ang maibabahagi kong kwento, Sir Jupiter. Hangad ko po ang patuloy na pagunlad ng inyong YouTube channel. More power at mabuhay po kayo!